ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ika-27 sa buwan ng Mayo taong 2025. Sa ating mga headlines, palarong pambansa updates ang National Capital Region na mga kabombo ang nangunguna sa medal tally o medal standing. Kakuha na agad ng 13 gold medals. Ang unang sea concert naman ng Atinito Coalition matagumpay na naisagawa, habang mga mangingisda naman ng El Nido, Palawan nakisaya rin. Halaga ng pagkukumpuni ng napinsalang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos pagbobombahin ng water cannon ng China Coast Guard, posibleng umabot daw sa milyon ang halaga. Sa police report naman, mga sospek sa pambubugbog sa anak at pamangkin ni Senator Jingo Estrada nakakulong na sa Mayaklan Rehabilitation Center. At samantala, 6 na pulis sa Western Visayas sinibak. 8 iba pa pinatawan ng parusa dahil naman sa serious administrative offenses. Sa international news naman, ang Russia bumwelta kay US President Donald Trump matapos na tawagin itong nawawala na sa pag-iisip si Russian President Vladimir Putin. Samantala, si French President Emmanuel Macron naman itinangging nagkaroon sila ng away ng asawa sa pagtungo nila sa Vietnam. Sa ating balitang palakasan mga kabombo, ang tennis legend na si Rafael Nadal emosyonal sa pagkilala sa kanya sa French Open. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Magkakasabay na nagpatupad ng kanilang bawas o taas-baba sa presyo ng kanilang mga produktong langis ang mga kumpanya. Kaninang alas 6 ng umaga mga kabombo nang ipinatupad ang 10 sentimos na taas presyo sa kada litro ng gasolina. Meron namang 20 sentimos na bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang ang kerosene ay mayroong 40 sentimos na bawas sa presyo ng kada litro. Ayon sa Department of Energy, mayroong ilang factors ang naging dahilan. Kaya naman may inaasahan pa na mga adjustment mula sa Organization of Petroleum Exporting Countries ang rason nga ng mataas na demand ng langis at ang pagbaba naman ng tensyon dahil sa taripa. Sa ibang balita, hindi po natitinag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at ipagpapatuloy pa rin ang kanilang research mission sa West Philippine Sea sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China Coast Guard. Ito ang binigyang diin ni BFAR spokesperson Nazario Briguera kasunod ng pinakahuling pangaharas nga ng barko ng China sa research vessel ng BFAR na BRP Dato Sanday noong Mayo 21, kung saan ginitgit at binombahan ito ng 2 beses ng China Coast Guard vessel habang nagsasagawa ng routine marine scientific research mission malapit sa may Sandy Cay. Ayon sa opisyal, nakumpleto pa rin ng BFAR vessel ang misyon nito sa kabila ng natamong pinsala sa kasagsagan ng water cannon incident. Nilinaw naman ni Briguera na nananatiling seaworthy pa rin ang barko at magpapatuloy gaya ng plano ang mga operasyon nito. Ayon sa BFAR official, kabilang ang BRP Dato Sanday sa nagpapatuloy na Marine Scientific Research Initiative ng BFAR sa West Philippine Sea para nga mangolekta ng mahalagang datos sa kondisyon ng marine resources, partikular na sa pinagtatalunang case. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tunguhin natin ang mga kaganapan dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Yung unang konsyerto kasi, yung tinatawag ng Sea Concert ng Atinito Coalition ay naging matagumpay ang pagdaraos. Yung mga mangingisda sa bahagi ng El Nido, Palawan ay nakisali din, nakisaya rin sa naturang aktibidad. At direktamente may pag-uulat mula dyan si Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, matagumpay na naisagawa ng Atinito Coalition ang kauna-unahang Sea Concert sa karagatan ng Palawan bilang bahagi ng kanilang isinusulong na kapayapaan sa teritoryo ng bansa.
kung saan masayang nakilahok ang mga sibilyang Pilipino, grupo ng volunteers at maging mga lokal na mangingisda ng El Nido, Palawan. Nasa 17 barangay ang nakiisa at aktibo pang nakikanta sa mga Filipino at international artists na siya namang mga nagpamalas ng angking galing sa musika habang nasa entablado. Kitang-kita ang bakas ng kasiyahan sa kanilang mga ngiti at kaligayahan sa mga mata ng mga nagsipagdalong lokal ng Palawan sa naturang konsyerto. Pinangunahan ito ng mga performances nina Ebe Dancel, Noel Cabangon, Horizon at iba na kapwa mga Pilipinong mga awit at musikero sa bansa. Habang sa mga international artist naman, Bombo Dennis ay masaya pang nakiisa ang mga ito sa pagkanta gaya na lamang ng Korean pop girl group na Aimond, Fumi o mas kilala bilang Fumia, Viona ng Malaysia at Kai Mata na isang Indonesian artist. Dahil dito, ipinagmalaki Bombo Dennis ng mission commander ng atin ito coalition na si Rafaela David ang naturang konsyerto sa gitna ng karagatan ng El Nido, Palawan. Ani ay maituturing ito na makasaysayan sapagkat ngayon pa lamang ito nangyari lalo na sa bansang Pilipinas. Narito, pakinggan muna natin ang tinig ni Rafaela David, mission commander ng atin ito coalition. Yeah, so again, this is the historic mission, especially because it's the first ever concert at sea na ating gagawin, lalo na sa West Philippine Sea. At hindi lang siya basta-basta concert, sama-sama yung ating mga artists from different neighboring countries. And we will aim to have our main concert event on Wednesday sa vicinity ng Pag-asa Island. Kung saan po eksakto, ano na lang po, hindi na lang po natin ibubulgar kasi baka malaman ng China. Sasalubungin tayo. Samantala, matapos ang isinagawang unang konsyerto ng atin ito coalition, inaasahan namang susundan pa ito ng ikalawang programa o Sea Concert pang muli, kung saan ito na ang pinaka-highlight o ang inaantabayan ng mangyari sapagkat hindi tulad sa nauna, ito'y gaganapin na sa mismong bahagi ng West Philippine Sea. Sa kabila ng mga posibleng mangyari at hindi tiyak na madaratnan sa paglalayag, mariing nanindigan ang mission commander ng atin ito coalition na ang misyon ay tuloy na tuloy pa rin. Ani ay hindi magpapatinag ang civilian mission ng atin ito coalition maging sa mga posibleng banta o kaharapin ito sakali makatagpo ang mga barko ng bansang China. Narito muli, pating pakinggan si Rafaela David, mission commander ng atin ito coalition. Because all the more we need to show to China na hindi tayo magpapatinag, tuloy lang tayo sa ating ginagawa at mas nga na-strengthen pa yung resolve namin in making sure that we have a successful peace concert at sea because it also shows the difference of what China is doing. Sila ang ginagawa nila ay aggressive actions in asserting their quote-unquote claim in our West Philippine Sea, pero tayo ang gamit at ang instrumento natin ay musika. Bombo Dennis, sa kasalukuyan, lulan tayo ng MV Kapitan Felix Oca na ngayon naglalayag na patungong Pag-asa Island, bahagi ng West Philippine Sea. Live mula dito sa Palawan, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Magbibigay naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ng 1 milyong pisong pabuya kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon na magagamit upang matuntun na ang kasalukuyang kinaroroonan ng dating pulis na si Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na siya umanong mastermind o utak sa pagpatay sa isang South Korean businessman na si G.H. Ju. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Nicolas Torre III, meron ng mga leads na sinusundan ang kanilang hanay para malaman kung saan kasalukuyan na nagtatago ang naturang sospek.
Anya, nakarating na sa kanilang tanggapan ang mga impormasyon at traces ng dalawa nitong asawa na pawang mga maaaring umpisa na ng kanilang tracking para matukoy ang pinagtataguan nito. Nauna na dito lamang pong araw ng Linggo ay iniutos na mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkakasa ng manhunt operations laban kay Dumlao para tuluyan na itong maaresto. Samantala, binigyang diin naman ni Torre na wala pa namang naitatala ang Bureau of Immigration na official departure sa ilalim ng pangalan ni Dumlao, ngunit sa kabila nito ay hindi nila isinasantabi ang posibilidad na maaaring nakalabas na nga ng Pilipinas ang dating pulis. Kasunod nito ay tiniyak naman ng pambansang pulisya na patuloy na silang nakikipagtulungan sa International Police Organization o Interpol para sa pag-i-issue ng red notice laban kay Dumlao na siyang magagamit naman para maalerto ang ibang mga nasyon na mahuli ang sospek. Sa ngayon ay nagtalaga na ng tracker team ang PNP para sa mas mabilis na pagtukoy sa pinagtataguan ni Dumlao at siya ring tututok sa mga maaaring development sa kaso sa mga susunod pang araw. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, aabot sa 1 milyong piso ang halaga ng magagastos para sa pagkukumpuni ng sirang parte ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos na bombahan ang water cannon ng barko ng China Coast Guard malapit sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Nauna nang iniulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na napinsalang port bow at smoke sack ng naturang BRP Datu Sanday. Matapos naman ang gitgitan at pagbomba ng water cannon ng barko ng China habang nagsasagawa ng routine maritime research doon sa naturang lugar. At kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera na UP ang unahang bahagi ng barko at kanilang tinutugunan na ang naging resulta nito upang mapanatili ang seaworthiness nito. Bagamat napinsala nga ang barko ay wala naman anyang nasugatang personel at ito ang higit na mahalaga, nakatakdang tipunin ang mga tauhan ng naturang sasakyan pandagat upang maghanda sa iba pang misyon kaugnay ng mga aktibidad sa West Philippine Sea. Samantala, sa kabila ng patuloy nga na agresyon ng China ay pagpapatuloy naman ng gobyerno ng Pilipinas ang bagong bayanihang mangisda program sa naturang parte ng karagatan sa bahagi ng West Philippine Sea. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, kukuha din tayo ng mga update kaugnay ng 46th Association of Southeast Asian Nation na mula ho dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Samantala, sa dagdag na balita, Bombo Ever. Si Senator Bong Revilla naman tuloy ang pagsasampa ng cyber libel laban sa nagpapakalat umano ng fake news matapos na matalo siya sa 2025 midterm elections. Kaugnay niyan, kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Magsasampa si Senador Ramon Bong Revilla Jr. ng kasong cyber libel laban sa mga vlogger at website owner na umano'y nagpapakalat ng fake news upang siraan siya sa social media na ayon sa kanya ay nakaapekto sa kanyang muling pagtakbo sa Senado. Nasa 14 na pwesto lamang si Revilla sa senatorial race ngayong 2025 midterm elections. Nilinaw naman ng senador na hindi niya kini-question ang resulta ng halalan sa pagka-senador. Sa walay na panayam, sinabi naman ni Attorney Raymond Fortun, legal counsel ni Revilla, 5 hanggang 10 ang kakasuhan nila ng cyber libel. Ibinigay na halimbawa ni Attorney Fortun ang pinost na kung saan meron daw sinabi si Revilla ng mga nagnanakaw sa bayan, kailangan hatulan ng kamatayan para matigil na ito. Kaya anya mag-aakda siya ng panukalang batas na magpapataw ng death penalty sa kasong plunder. Nakalagay din sa mismong post na hindi niya isasauli ang 124 million pesos. Malinaw anya na isa itong paninira dahil klaro sa desisyon ng Sandigan Bayan sa kasong plunder ni Revilla kung saan matapos siyang mapawalang sala, wala namang ipinasasauli sa kanya na anumang halaga. Gayunpaman, nakalap na anya ng kampo ni Revilla ang mga materyales na isusumite sa National Bureau of Investigation at kasalukuyan na nilang sinusuri kung sino-sinong maaaring sampahan ng kaso. Maaaring ihain ng kampo ng senador ang mga reklamo sa loob ng 2 linggo. Standing such acquittals, certain individuals and groups during the run-up to the 2025 elections continued to vilify him in spreading false and fake posts that he had been convicted and ordered by the Sandigan Bayan to return 124,500,000 pesos.
This is a vicious lie with a clear and malevolent intent to damage Senator Revilla's good name and reputation. These evil-minded individuals and groups succeeded in their plan, but they will be made to answer for their misdeeds before the courts of law. After consulting with his family, Senator Revilla has decided to defend his and his family's reputation by exercising the legal remedies for people whose reputations are harmed through online platforms like social media, blogs, and websites. It is his hope that doing so would in the future discourage the use of anonymity or digital platforms to malign others without any legal consequence. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa pagkakataong ito, dadalhin namin kayo sa mga kaganapan dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th Association of Southeast Asian Nations Summit at direktamente mula dyan sa Malaysia, si Bombo Annalise Soberano. Pangungunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-16th Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area Summit. Bahagi ito ng East ASEAN Growth Area o IAGA kung saan magsisilbing chairman si Pangulong Marcos. Kasama din sa pulong na dadaluhan ngayong araw ni Pangulong Marcos ang Second ASEAN Gulf Cooperation Council Summit at ang huling dadaluhan na pulong ng Pangulo ay ang ASEAN GCC China Summit na gaganapin ito mamayang 1:00 ng hapon. Sa mga nasabing pulong, inaasahang igigiit ng Presidente ang interes ng bansa sa ASEAN tulad ng pagpapalalim ng security and stability sa rehiyon, kooperasyong pang-ekonomiya at pagpapalawak ng ugnayan sa mga dialogue partners. Samantala, inihayag naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na bukas ang Pilipinas sa anumang karagdagang mga kasunduan sa Beijing na makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay sa gitna ng walang tigil na komprontasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ang West Philippine Sea ay isang conduit para sa humigit kumulang na $3 trillion na taunang shipborne trade ay nananatiling pinagmumulan pa rin ng tensyon sa pagitan ng China, Amerika na kaalyado ng Pilipinas. Samantala sa ibang balita, nananawagan din si Pangulong Marcos sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na paigtingin ang digital literacy at resilience ng kabataan bilang tugon sa lumalalang banta ng online scam at iba pang uri ng cyber threats. Sa talumpati ng Pangulo sa ASEAN Leaders Interface with ASEAN Youth bilang bahagi ng ika-46 ASEAN Summit, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng kabataan sa pagtatatag ng isang people-centered ASEAN community. Ayon kay Pangulo, mabilis ang pagbabagong nagaganap sa mundo dahil sa teknolohiya at iba pang mga digital advancements. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. To steer our region towards fulfilling our ASEAN vision. The world we know is rapidly changing, driven by technology and other advancements on the digital frontier. However, opportunities, as ever, are accompanied by a darker side. And in the top technological space, this includes online scams, cyberbullying, misinformation, disinformation, and the potential for abuse and misuse of artificial intelligence. We must therefore equip our youth with digital resilience that will enable them to navigate online spaces with a critical lens and to use technology to amplify their voices and contributions to ASEAN's regional growth. Let us continue to create avenues for our young people to flourish with a shared vision for the future of ASEAN while charting the path to a sustainable tomorrow. We must always work together as partners towards a common goal, to uplift and realize the true and ultimate potential of ASEAN for all our peoples.
Hinimok din ng Pangulo ang kabataan na aktibong makibahagi sa mga kolektibong hakbang para tugunan ang epekto ng climate change at ipinaalala ang kanilang mahalagang kontribusyon sa pagtataguyod sa mas matatag at mas luntian pang kinabukasan. Ipinagmalaki din ng Pangulong Marcos ang matagumpay na pagdaraos ng ASEAN Youth Climate Action and Disaster Resilience Conference na ginanap sa Maynila noong May 1 to 2 na anyay anumang na ito ay suporta ng Pilipinas sa mga youth-led initiatives laban sa pagbabago ng klima. Ngayong araw, Bombo Dennis, magkakaroon din ng pulong. No? Bukod sa mga pulong na nakalinya ngayong araw, dito sa ika-46 ASEAN Summit, magkakaroon din ng bilateral meeting ang Pangulo sa bansang Kuwait. So yan ang latest mula Juan? dito live. Yes, Bombo Dennis. Okay, so hanggang kailan yung mismong aktibidad para sa Association of Southeast Asian Nation at maglalabas ba sila ng kanilang joint statement? Ano? Kasi hinihintay natin yung tungkol dun sa usapin dyan sa bahagi ng West Philippine Sea, Bomboan. Tama ka, Bombo Dennis. Ang pinaka-aabangan talaga ay mamayang hapon itong bandang alauna ito, ang ASEAN GCC China Summit. So dito kasi pag-uusapan ang mga issue patungkol sa China, hindi lamang sa pansiguridad sa rehiyon, kundi ang kalakalan. Dahil itong area kasi ng bahagi ng West Philippine Sea ay daanan din ito ng mga kalakal, Bombo Dennis. So mahalaga din ito sa mga bansa kalapit o sa buong ASEAN region. So aabangan natin yan. Ang dadalo dito ay ang Prime Minister ng People's Republic of China. So abangan natin yan at alauna, mga bandang alas 12 ng 12:42 mamaya, magkakaroon na ng meet and greet at tatanggapin na ng Malaysian government itong Prime Minister ng People's Republic of China. So pagkatapos ng Bombo Dennis, ang pinakahuling aktibidad naman ng Pangulo ay yung bilateral meeting. Abangan natin bilateral meeting sa bansang Kuwait, Bombo Dennis. At kung maalala natin, ang bansang Kuwait, marami tayong mga OFWs na nasa Kuwait bilang mga manggagawa, Bombo Dennis. So aalamin natin kung ano ang mga napapag-usapan sa pagitan ng Pilipinas ni Pangulong Marcos at ng Pangulo ng bansang Kuwait, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Live mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! At sa pagkakataong ito, tungo naman tayo dyan sa mga kaganapan sa Ilocos Norte. Ang National Capital Region nakakuha na po ng 13 gold medals. At tuloy-tuloy pa rin yung mga labanan ng ating mga atleta para naman sa Palarong Pambansa 2025. May pag-uulat mula dyan si Bombo J. Agnir. Natin uli mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung communication line at importante mga kabombo, ma-update tayo dahil yung mga atleta ho natin unti-unti na lalo na yung mga nandun sa mga lalawigan at kahit nga dito sa Metro Manila, kanilang inaabangan itong mga update ho kaugnay dyan sa mga aktibidad dyan sa Ilocos Norte. At 13 na ho, 13 gold medals ang nakuha ng National Capital Region. Kuha tayo ng update dyan. Bombo J. Agnir, please come in. Yes,
sa Bombo Dennis, sa pagbubukas ng palarong pambansa ngayong taon, agad na umarangkada ang National Capital Region o NCR matapos itong masungkit ang top 1 spot sa unang araw ng kompetisyon. Umabot ng 13 gintong medalya ang nasungkit ng National Capital Region mula sa iba't ibang larangan ng sports tulad ng gymnastics, secondary at elementary boys category, athletics, 400-meter run, elementary boys at secondary girls category, table tennis, secondary boys at girls category, chess, elementary at secondary boys category, individual at team category sa secondary girls, discus throw ng elementary at secondary girls, 100-meter hurdles ng secondary girls at camel horse ng elementary boys. Bukod dito, nakapagtala rin ng rehiyon ng 8 silver medal at 3 bronze medals. Ayon kay Dr. Connie Gepanaya, o isa sa mga coach ng National Capital Region, siya ay natutuwa sa kasalukuyang standing ng National Capital Region. Inaasahan niya na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa huli. Dagdag pa niya, umaasa rin sila na makakakuha ng karagdagang mga ginto mula sa basketball, gymnastics, volleyball at iba pang sport event sa mga susunod na araw. Ating dinggin at pakinggan ang ating pakikipanayam kay Dr. Connie Gepanaya. For me, I'm so happy, of course, because our athletes have trained so well in preparation for this Palarong Pambansa 2025. We hope and we pray that we will retain our crown as the champion again. Thank you. Samantala, patuloy ang laban at pag-asa ng National Capital Region na mapapanatili ang nangungunang pwesto upang makamit ang kanilang ika-18 kampyonato sa kasaysayan ng Palarong Pambansa. Samantala, pumapangalawa naman sa unofficial and partial result ng medal tally ang Calabarzon Region na mayroon ng 11 gold medals, some na silver medal at 6 bronze medal, habang nasa ikatlong pwesto naman ang Western Visayas na may 6 na gold medal, 5 silver medal at bronze medal. Ngayong araw, Bombo Dennis, mula pa ng alas 6 ng umaga ay naririto na sa iba't ibang sporting events sa mga delegates mula sa iba't ibang rehiyon at 2 sports association upang sa gayon ay maghanda sa mga iba't ibang sport event na mangyayari na naman ngayong araw. At isa sa mga inaabangan ngayon na mangyayari sa Palarong Pambansa ay yung javelin throw, yung 200-meter run, ngayon din ang triple jump dito pa rin sa Ferdinand Edralin Marcos Stadium. Samantala sa iba't ibang sport event naman ay mga preliminary round yung inaasahang mangyayari ngayon. Bombo Dennis. Okay, Bombo J, interesado lang kami malaman, sapagkat kahapon binibilang natin 1, 2, 3, yung Eastern Visayas may 3, pero nitong gabi ay may bumuhos yung bilang ng mga medalyang ginto para sa National Capital Region. Would you know kung ano mga events, particularly yung kumbaga saan namayagpag itong mga manlalaro ng National Capital Region, Bombo J? Yes, Bombo Dennis, isa nga sa mga talagang kung saan namayagpag at nakakuha ng iba't ibang gold medals yung National Capital Region ay ang mga athletics tulad ng 400-meter run ng elementary boys, si Chris Ivan Domingo, at yung 400-meter secondary girls naman, si Geraldine Rodriguez na nakakuha rin ng gold medal, at ilan rin sa mga nagkamit or nakakuha sila ng gold medal na kahapon lamang ay yung table tennis final round ng secondary boys, kung saan yung mga players ay si Jeff Jerwin Datahan, Carlos Gabriel Docto, Emmanuel Paculba Jr., Emmanuel Chris Ross Yamson. Ngayon din sa gymnastics, Bombo Dennis, talagang umarangkada yung National Capital Region kahapon dun sa individual all-around category sa kung saan nanalo si Kiz Gungob elementary boys category, ganun din sa floor exercise sa gymnastics pa rin sa vaulting table sa gymnastic, horizontal bar at gayon din sa individual all-around. Maliban doon sa gymnastic, Bombo Dennis ay nagkamit din ng gold medal
ang National Capital Region kahapon. Sa chess naman, secondary boys kung saan ay ang nanalo ay si Cedric Cahel Abris at Limuel J. Adena, pati na rin si Oscar Joseph Cantela. At maliban doon ay pati na rin sa discus throw ng athletics. So yun yung mga kumbaga pangunahing mga sports kahapon na talagang nagkamit ng gold medals yung National Capital Region. At dahil doon talagang sila ay umangat from kahapon. Tinitignan natin na 6 p.m. ng gabi kahapon ay nasa rank number 3 pa lamang sila, pero kaninang umaga ay talagang tumalon na sila at nasa rank number 1 na, at inaasahan naman ng Capital Region na mareretain nila, mamaintain nila yon upang sa gayon ay makamit nila yung 18th championship sa kasaysayan ng palarong pambansa. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat Bombo J. Agnier sa mga update na yan. So yan muna ang balita mula rito sa lalawigan ng Ilocos Norte para sa special coverage ng palarong pambansa. Bombo J. Agnier para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bago tayo umusad mga kabombo sa iba pang malalaking balita ngayong araw na ito, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang Administrator ng National Food Authority, si Ginoong Larry Lacson. Magandang araw po ang aming pagbati mula dito sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Admin. Hi, good morning Dennis and Everly. Good morning po sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Ay makikibalita lamang ho kami sapagkat sabi nga niya na ang pinaka-interesting na pag-usapan, lalo na sa umaga, yung malapit sa sikmura. Ito, napakalapit sa sikmura. Dahil gano'n na ho ba karami yung mga lugar na mayroong 20 pesos per kilogram na bigas na mabibili yung ating mga kababayan so far sa atin ho mga ginagawang hakbang? Well, ang ating mga kadiwa ay, if I'm not mistaken, sa 32, 36 na po ang sites natin yan. And by July, yan po ay magiging 55 sites na po. Maliban po dito ay mayroong mga ugnayan sa mga local government units na sasama dito. No? Maliban ito sa mga na-roll out natin sa may Visayas region. So inuna po rito yung ating mga probinsya na mataas ang poverty incidence. Okay. Administrator, ano ho so far yung mga na-encounter? Yes, Administrator. Check natin yung linya ni Administrator. Okay. Ano na ho so far naman yung mga na-encounter ho nating problema at paano ho ito na-address naman so far nang tayo ho ay mag-umpisa? Batid ng lahat yung tungkol ho sa panahon ng eleksyon na hold yung proyekto ho na ito. And ngayon, ano ho ang mga na-encounter natin ng mga problema sa pag-roll out nitong 20 pesos o yung murang bigas, Administrator? Well, isa po sa mga na-encounter na problema, masasabi na, or challenge, no? Ito po yung pagre-replenish ng stocks mula po sa bodega ng FTI papunta po doon sa mga kadiwa centers. So yun po ang isa lamang na nakitang konting challenge, pero yun naman po ay na-address na. At the same time, nagpupulong po sa Department of Agriculture kami na regular basis, kahit kahapon lang po nagpupulong kami. So may mga plano na po dyan na kung saan sa mga warehouses po ng National Food Authority ay pwede rin po maglagay ng mga kadiwa. Alright. Matanong ko na lamang din po, dahil dito po sa may parte po ng Mindanao ay nakakaranas po ngayon ng mga pagbaha. Hindi po ba apektado itong bentahan po ng murang bigas dahil namimigay din po tayo ng mga relief supplies doon sa mga naapektuhan po ng baha sa Mindanao? Ganito, no, yung mga nagbaha sa Mindanao, particularly sa Bangsamoro Autonomous Region, wala pa po tayong mga 20 bigas meron na roll out dyan.
So, hindi po yan naapektuhan ng itong 20 bigas meron na dyan po sa may Mindanao, parte ng Mindanao na yan. Pero in terms of calamities and response, tayo po ay nakahanda. Mayroon po tayong mga stocks noon anytime na lumapit po ang ating mga local government units para po mag-procure ng ating bigas, ay meron po tayo doon na nakalaan. This is on top of the ginagawa na po ng Department of Social Welfare, DSWD, no? Na nakapag-preposition po sa mga ganitong mga areas. Continuous po kasi ang bilis sa atin ng DSWD para sa mga ganitong mga activities. Hanggang kailan po natin target na palawigin pa po itong murang bigas na programa po ng gobyerno, considering po itong availability na rin po ng supply ng murang bigas? Ito, nag-utos na po ang ating Pangulo na plano na ang 20 bigas hanggang 2028, of which yun na po ang ginagawa natin. Pinagpaplano na po ng Department of Agriculture, kasama po kami diyan, ang NFA, na masustain po ito hanggang 2028. So, mayroon na po mga proposal for budget, logistics, and all para po maging matagumpay hanggang 2028. Okay, balik po sa akin, Administrator, sapagkat very interesting din na maintindihan ng karamihan ho, lalo na doon sa mga sumusubaybay ho dito sa mga programa po ng gobyerno. Kanina nabanggit ho ninyo yung tungkol doon sa mga paglalagyan na itong mga bigas na ating binibili mula doon sa mga magsasaka. So far, paano ho natin ito ina-address in a long-term plan, Administrator, para kahit paano hindi na natin ito po problemahin in a later times, Administrator? Mm-hmm. Oo, tama po kayo. Long-term solution po talaga ang kailangan dyan. Ang napakaganda po ng programa ng ating Pangulo, binigyan po niya tayo ng pondo last year and this year for the modernization of our warehouses sa buong Pilipinas. In fact, ngayon po, mayroong 36 na bagong warehouse na tunatayo na kumpleto ang fasilidades, no? From drying hanggang milling hanggang packaging po, meron po yan kompleto. Tapos meron pong 134 warehouses na nire-repair ngayon po sa buong Pilipinas. Of which isa na po yung natapos yung kahapon na binuksan po namin si Secretary Kiko sa may Malolos, Bulacan, of which 70,000 bags capacity ang pwedeng ilaman yan para mabili natin yung mga palay ng ating magsasaka. So ito pong long-term solution na to hanggang 2028 po, marami pa po tayong itatayo. No? Maliban po dyan sa mga warehouses, drying facilities and all, nakaplano po tayong bumili ng total na 600 trucks hanggang 2028 para po tayo ay diretsong makapamili sa ating magsasaka doon sa kabukiran. Ang problema po lagi na magsasaka, wala po silang panghakot at wala silang pangtuyo. Kami na po ang hahakot at magtutuyo kapag ito po ay natapos na. Ang target po namin tapos nito mga nasa 2027 po, no? Less than 2 years from now, ito na po ang magiging sitwasyon at ang long-term solution sa problema ito. Kaakibat po nito, dapat po, yun ang aming panawagan, mabago rin po ang RTL para naman po yung future natin sa ating bansa sa kasiguruhan ng bigas at yung ma-manage po yung presyo ng bigas sa merkado ay dapat po maibalik yung mga dating mandato ng National Food Authority. Ayun. With that, maraming salamat po, Administrator, sa mga butil ng impormasyon na naibahagi po ninyo sa ating mga taga-subaybay ngayong araw na ito sa mga listeners ng Bombo Radio Philippines. Maraming salamat din po at good morning po sa ating lahat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Administrator ng National Food Authority, si Ginoong Larry Lacson, mga kabombo, at siya ho ang nakatutok ang atensyon dito ho sa rollout ng murang bigas, yung 20 pesos per kilograms ng bigas, at ito ho ay malaking bahagi na ho ng ang bansa ang meron hong ganitong programa ang ating gobyerno. Samantala,
Sina PNP Chief at DILG Secretary John Vic Rimulya parehong inihayag na mas mainam daw kung susundin ng susunod na hepe ang mga naunang reforma para sa mas maayos pa na hanay ng kapulisan. Kaugnayan may nagkalapang report si Bombo Bea Piniza. Parehong adhikain ngayon ng Philippine National Police at maging ng Department of Interior and Local Government na isulong na sundin na lamang ng mga susunod na hepe ng organisasyon ang mga naunang reforma ay sinagawa ng nagdaang leader ng PNP para sa mas maayos sa pamamalakad nito. Sa isang panayam, kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na marami pang kailangan ayusing reforma at marami pang kailangang ayusin sa loob ng kanilang organisasyon. Kaya naman payo ng hepe sa mapipisil na humalili sa kanya, sundan lamang kung ano ang mga naumpisang mga pagbabago ngayon sa loob ng PNP. Anya mayroon nang ibinigay ang kanyang liderato na 100 na nagtuturo kung ano ang dapat na gawin at baguhin na halos ngayon pa lamang nag-uumpisa. Hiling naman ni Marbil sa susunod na hepe, sundan lamang nito ang mga naumpisang reforma at mas palakasin ang mga isinusulong na pagbabago para sa isang mas maganda at mas maayos na Philippine National Police. Let's continue the reforms that we are doing right now. Marami po kailang ayusin na reform. Marami po kong instruction na dapat ayusin sa organization natin. But I guess I already binigyan na natin ng at least 100 na ito yung dapat gawin natin. Kasi ngayon palang binabago eh. Lahat po ng ginagawa natin, ngayon po palang binabago. The people will adapt. So by the next PNP, just follow the reform, tuloy-tuloy po and just improve it. Mas maganda po ang Philippine National Police. You can see a better Philippine National Police. Ganito rin ang nais na isulong ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya para sa masiisang vision at mission ng PNP. Anya, dapat mayroong continuing vision ang mga susunod na hepe para hindi na paiba-iba kada taon ang direktiba, vision at maging ang mission statement ng naturang organisasyon. Goal ngayon ng kanilang tanggapan na gawing mas iisa ang vision at mission statement ng PNP kahit sino pa man na maging mga susunod na leader ng pambansang pulisya. Ang nangyayari kasi sa atin, a tenure of a chief PNP will only last 1 year, a little more than 1 year. Kailangan natin merong continuing vision na may buy-in ng lahat ng PNP as the years go by. Ngayon kasi paiba-iba eh. Every year, ibang directive. Every year, ibang vision. Every year, ibang mission statement. My goal is that isa na lang ang mission statement, isa na lang ang directive, isa na lang ang direction, no matter who the chief PNP is. Sa ngayon, sa kabila ng naging mga pahayag ni Rimulya na mayroon na ngang napupusuan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagong hepe ng organisasyon, nanindigan si Marbil na lahat sa ilalim ng kanyang liderato ay mayroong angking galing at talino at iginiit na kahit sino man mula sa kanilang hanay ay kayang pamunuan ng PNP. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Samantala itong dry run ng ad-event coding scheme dyan sa kahabaan ng EDSA ay isasagawa at yung hybrid vehicle, mga electric cars at yung iba pang mga qualified dito ay kasama rin doon sa mga konsiderasyon dahil hindi ho sila sisitahin dyan sa kahabaan ng EDSA. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Isa Cotoner. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Roman Duartes na magkakaroon muna ng 1 linggong dry run ng odd-even coding scheme para sa EDSA rebuild. Anya, kailangan bigyang oras muna mga motorista na malaman ang bagong patakaran. Sila ay sisitahin muna ng 1 linggo na dry run at opisyal itong magsisimula sa June 16. Kaugnay nito, kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority Department of Transportation na maliban sa mga sasakyang ginagamit sa Transportation Network Vehicle Services o TNVS, inanunsyo rin ng ahensya ng mga electric vehicle, hybrid electric vehicles at plug-in hybrid electric vehicles ay hindi saklaw na ipapatupad ng odd-even scheme. Ibig sabihin, hindi kailangan mag-alala ang mga gumagamit ng mga nasabing sasakyan sa pagdaan sa EDSA habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Kaugnay niyang pakinggan natin si MMDA Chairman Roman Duartes. And kautusan po ng ating Pangulo na i-dry run yung mga bagong polisiya dahil nga po for proper information ng ating mga kababayan na mabigyan sila ng sufficient kaalaman para hindi po masabi na, ay sorry, hindi ko alam eh. So for 1 week, i-dry run po natin yan, sisitahin po natin, i-issuehan natin ng ticket pero walang penalty. Samantala,
nagpaalala rin si Artes sa mga commuter sa pagsisimula ng EDSA rebuild dahil ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa traffic. Hiningi niya ang kooperasyon ng mga commuter at kung maaari ay planuhin na ang mga magiging biyahe lalo na kung dadaan sa EDSA. Dagdag pa niya may mga alternatibong ruta na maaaring gamitin at hinimok niya ang publiko na gumamit na lang ng public transportation para hindi na rin dumagdag sa dami ng sasakyan sa may EDSA. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si MMDA Chairman Romando Artes. Unang-una, ang siguro hinihingi namin po yung kooperasyon ng lahat ng mga tao. Unang-una, planuhin po nila yung pagbiyahe. Sinabi naman po ni Secretary Vince Dizon na may mga alternatibong ino-offer ang ating pamahalaan. Tulad ng kung talaga hindi maiiwasan na bumiyahe, may mga alternatibong ruta. Kung pwede naman, mag-park and ride, magdala ng kotse, pagdating doon sa dulo ng MRT or ng bus carousel, i-park yung sasakyan at gumamit na lang po ng pampublikong transportasyon. Anyway, nakita natin, magdadagdag po si Secretary Vince ng 100 buses, magdadagdag ng capacity ng train para i-accommodate po yung mga bumibiyahe na mga kababayan natin. Baka pwedeng gumamit na lang din ng TNBS. Mula sa MMDA Office Lungsod ng Pasig para sa Bombo Network News. Bombo Isa Cotoner nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Palarong Pambansa 2025 Updates mula sa Bombo Radio. Ito mga kabombo, ang isa sa sinasabing masarap sa pakiramdam para sa mga magulang ay mabalitaan na nagtagumpay yung kanilang mga anak. Ito mga kabombo, 3-time palarong pambansa gold medalist. Labis ang kasiyahan ng kanyang mga magulang. Siyempre, dahil sa pagkakapanalo nito ng unang gintong medalya ng rehiyon sa palarong pambansa 2025. Alamin natin ang update mula naman sa Bombo Radio Legazpi. Labis ang kasiyahan ni Chanda Trangia, ang ina ng 3-time palarong pambansa gold medalist na si Courtney Jewel Trangia sa pagkakapanalo nito ng unang gintong medalya ng Rehiyon Bicol sa discus throw secondary girls. Ayon sa panayam ng Bombo Radio Legazpi sa kanya na hindi nila inasahan ang pagkakapanalo ni Jewel dahil sa posibilidad ng malakas na kalaban mula sa ibang powerhouse regions. Aniya, maraming karangalan ang naiuwi ang kanyang anak, hindi lamang sa rehiyon ng Bicol kundi maging sa Pilipinas dahil nananalo rin ito sa mga international competitions. Ang pagsasanay na isinagawa ng Masbate Sports Academy ay nakatulong din kay Jewel para pagtuunan ng pansin ang mga pambato ng kanilang lalawigan sa nasabing laro. Sinabi din sa kanya ni Jewel na ito nang huling best na maririnig niya ang hiyawan ng kanyang mga tagasuporta sa palarong pambansa dahil gagraduate na ito ng high school. Tinutulungan din ng atleta ang kanyang mga kapatid at nakabili na rin umano ito ng tricycle dahil sa mga incentives sa kasama ng mga medalyang napapanalunan niya. Ang mensahe ni Nanay Chanda kay Jewel ay manatiling nakaapak ang paa sa lupa, huwag magbuhat ng sariling bangko, maging mapagkumbaba, maalaga, disiplina sa sarili at huwag matakot na pumasok sa bagong yugto ng kanyang buhay kolehiyo. Anak, Courtney Jewel, congratulations sa muli. Sana manatili kang humble, nakatapak, nakatungtong palagi yung paa sa lupa, no? Sana manatili kang maging mapagmahal, mapagkumbaba, may disiplina sa sarili at palagi kang lumaban. Huwag kang matakot, lalo na ngayon na papasukin mo na ang bagong yugto ng iyong buhay sa kolehiyo. So andito lang kami na buo mong pamilya na sumusuporta sa iyo ano man ang mangyari. Mula dito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Eugene Rochan nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! Ang ina naman ang unang gold medalist ng Caraga Region sa Palarong Pambansa 2025, proud sa back-to-back gold medal na nakuha ng kaniyang anak. Kaugnayan ko at po tayo ng kabuang kwento sa pag-uulat ng Bombo Radio Butuan. Walang mapaglagyan sa tuwa ang ginang na si Judelita Rante, ina ni Queen Fairy Rose Rante, ang unang atleta mula sa Caraga na nanalo ng gintong medalya sa Palarong Pambansa 2025 para sa rehiyon.
Ayon kay Ginang Rante, laking pasasalamat niya nang mabalita ang nanalo na naman ng gintong medalya ang kanyang anak matapos na ginto rin ang nakuha nito noong nakaraang palarong pambansa 2024. Hindi niya inaasahan na muling makakakuha ang kanyang anak ng ginto dahil pinanghihinaan aniya ito ng loob sa kanyang mga training dahil sa problemang dinanas ng kanilang pamilya, lalo na't namamaga pa ang paa ng kanyang anak dahil sa matinding training. Ayon pa kay Ginang Rante, malaking tulong para sa kanyang pagka-ospital ang mga cash incentives na natanggap ng kanyang anak noong palaro 2024 matapos itong dalhin sa ospital ng atakihin sa puso. Malaking tuwa ko sir na nanalo yung anak ko kasi di ko inaasahan na mananalo siya kasi medyo nanghihina siya nung last training nila dito. Para siyang wala siyang samod, parang umiiyak siya na napagod na daw siya, ayaw na daw niya sumama sa palaro. O parang ganun. Di ko inaasahan talaga sir na mananalo siya ng gold. Sa ngayon, nasa ikapitong pwesto ang Caraga Region sa latest medal tally as of alas 9 kagabi. Mula rito sa Bombo Radio Botoana para sa Bombo Network News, ito si Bombo Mary Jude Filisildan nag-uulat para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Yung mga suspect dyan sa pambubugbog sa anak at pamangkin ni Senator Jingoy Estrada nakakulong na raw sa Aklan Rehabilitation Center. May update ang Bombo Radio Kalibo. Nakakulong na sa Aklan Rehabilitation Center sa bayan ng Kalibo, Aklan ang 3 suspect na nahaharap sa kasong physical injury matapos ang pambugbog sa anak at pamangkin ni Senador Jingoy Estrada sa isla ng Boracay nitong madaling araw ng Sabado. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Mar Joseph Ravelo, hepe ng Malay Municipal Police Station, kaagad nilang naaresto ang mga sangkot na individual kung saan natukoy ang mga ito sa pamamagitan ng mga CCTV footages sa lugar. Aniya, kaagad inaksyonan ng pulisya ang nangyari sa aktor at recording artist na si Julian Estrada kasama ang kanyang pinsan na kapwa nagtamo ng pasa at sugat sa pag-atake ng mga 3 suspect na pawang mga residente ng isla ng Boracay. Samantala, itinuturing naman ng Malay Municipal Police Station bilang isolated incident at hindi sumasalamin sa pangkalatang kaayusan sa lugar. Nanindigan din si Police Lieutenant Colonel Ravelo na prioridad nila ang kaligtasan ng mga turista at residente. Tiniyak din ito na ipapatupad ang mga umiiral na batas laban sa mga lumalabag nito upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Boracay at buong bayan ng Malay. Yes po, 24 hours po kasi ang duty natin dyan sa beachfront and may 9 na posting po dyan, tactically deployed po yan. Pag mga ganyang oras, nagkakandak na po ng roving yung mga yan dahil nga po, yan po ang usual na incident dito. Kapag lasing na ang mga tourists, guests or locals, physical injury po ang usual na nakikater namin na reklamo. So, we tactically deployed po sila, depende po sa oras at lugar kung saan po matao. Si Police Lieutenant Colonel Mar Joseph Ravelo, hepe ng Malay Municipal Police Station sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-ulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mayroon naman pong 6 na kapulisan sa Western Visayas ang sinibak sa pwesto habang 8 iba pa pinatawan ng parusa dahil sa serious administrative offenses. Kaugnay niyan, kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Sinibak sa serbisyo ang 6 na mga pulis sa Western Visayas matapos mapatunayang guilty sa mga seryosong administrative offenses. Kabilang sa mga kasong ito, ang grave misconduct at ang conduct unbecoming of a police officer. Sa panayam ng Bombo Radio kay National Police Commission Region 6 spokesperson Attorney Michelle Yotoco, sinabi niyang nagsimula ang mga kaso mula sa 23 reklamo laban sa mga pulis na masusing sinuri ng Napolcom and Bank. Ilan sa mga kasong ito ay isinampa pa noong 2010 at ang pinakabago ay mula noong 2022. Sa mahigit 20 kasong isinampa, 9 ang ibinasura dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Gayunpaman, may matibay na basehan sa 14 na kaso na naging dahilan upang patawan ng parusa ang mga sangkot na pulis. Bukod sa 6 na sinibak, 3 ang ibinabaang ranggo
4 ang sinuspende ng 20 araw habang isa naman ang sinuspende ng 6 na buwan. Dismiss ng mga police, we have Antique, Capiz, Iloilo. Dismissal from the service because may substantial evidence offenses committed or violations committed. The misconduct, conduct unbecoming of a police officer. Part of our mandate to investigate and monitor police anomalies and irregularities. So one way is to conduct investigation sa mga complaints or as well as sa mga news and all other reports. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nako muna tayo mga kabombo dyan sa Central Visayas. Yung regular session ng Cebu Provincial Board, nagkatensyon dahil sa hindi raw naipasa ang 1.2 billion pesos na proposed supplemental budget. May balita ang Bombo Radio Cebu. Tumaas ang tensyon sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan, Provincial Board ng Pamalaang Lalawigan ng Cebu sa Legislative Building, Capitol Grounds kahapon, Lunes, Mayo 26. Ang mainit na isyu ng sesyon ay ang pahayag ni Cebu 3rd District Board Member Esmael John Borgonia hinggil sa pagpapaliban ng Proposed Supplemental Budget Program No. 1, Series of 2025 na inilarawan ito bilang isang action in bad faith lalo na at papasok na ang bagong administrasyon. Nagbigay ng privilege speech si Cebu 4th District Board Member Celestino Martinez III kung saan ipinagtanggol niya ang integridad at profesionalismo ng Provincial Board hinggil sa panukalang 1.2 bilyones pesos na supplemental budget. Binigyang diin ni Martinez na hindi lamang ito sumasalamin sa kanyang sarili kundi sa buong institusyon ng Provincial Board na binansagan na hindi patas at premature ang binitawang pamayag ni Borgonia. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay Cebu 5th District Board Member at Vice Governor-elect Glenn Anthony Soco na ito ang unang pagkakataon na nakasaksi siya ng matinding deliberasyon sa Provincial Board dahil sa paksang tinalakay. Ipinalawanag ni Soco na taliwas sa impormasyon na kumakalat sa online, ang panukalang supplemental budget ay hindi dapat baliwalain kundi para pondohan ang pagsasaayos ng legislative building upang matugunan ang 2 karagdagang opisina mula sa bagong posisyon sa Mandawi Lone District at ang legislative assistance funds ng bawat distrito ng mga miyembro. Sa katunayan, ibinalik ng Provincial Board ang panukalang batas sa tanggapan ng gobernador para sa karagdagang pagsusuri sa panukalang pandagdag ng budget para sa kasulukuyang taon. I'm asking these questions. I have a series of questions to ask the board member from the 3rd District because this has already been in the agenda. This has already been seen by members of media. This has already been openly discussed in public. So if this has been passed and it has already been seconded, there is no need to withdraw this because this has already been endorsed for approval. I don't understand the move of the honorable member from the 3rd District, why he proposed this resolution and then only to withdraw it now that it's already in full understanding. We're already in the point of discussing this. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Kanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala mga kabombo ang katumbas ng isang US dollar ay umaabot ng 55 pesos and 42 centavos. Samantala, ang Hong Kong dollar ay may katumbas ho ngayon na 7 pesos and 8 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay merong kapalit mga kabombo na 43 pesos and 17 centavos. Abang ang Saudi Arabian Rial ay umaabot naman ng 14 pesos and 79 centavos at ang euro ay pumapalo ng 63 pesos and 8 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
manatiling updated sa mga balita at impormasyon, maaaring tutukan ang mga kaganapan sa pamamagitan ng ating Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa bahagi ng Visayas, masusubaybayan ang ating mga himpilan sa pamamagitan ng Bombo Radio and Star FM stations. Sa ating Facebook Live program, mapapanood ang mga programa ng Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Habang dyan sa bahagi ng Bacolod, Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Habang dyan sa bahagi naman ng Capiz, Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa dako ng Aklan, Bombo Radio Kalibo. At dyan naman sa Eastern Visayas ay Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo Castor Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming nalangin ng Orasyong Perata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today. Trusting in your promise to heal our land, stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!